Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Celine. Ibabahagi ko sa inyo ang isang karanasan na hindi ko makakalimutan habang buhay. Hindi dahil sa takot na idinulot nito sa akin, kundi dahil binago nito ang pananaw ko sa buhay. Natutunan kong minsan, yung akala nating masasama ay may kabutihan din palang itinatago. Nangyari ito noong 19 na taong gulang ako. Lumaki ako sa probinsya at ang ikinabubuhay ng aming pamilya ay ang pagsasaka at pagbebenta ng mga inani. Isang araw, nagkasakit ang tatay ko. Ayon sa doktor, dahil daw ito sa bisyo niyang paninigarilyo at pag-inom. 3 buwan lamang daw kung ihihinto niya yung bisyo ay gagaling siya. Pero habang nagpapagaling ang tatay ko, kailangan naming makabili ng mga gamot at pagkain namin sa araw-araw. Kaya nagdesisyon akong mamasukan bilang isang mananahi noon. Yun ang unang beses na matututunan ko ang pagtatahi. Gayong sapat din ang kikitain ko para makatulong sa pamilya ay nagsikap ako. Pero agad naman akong nasanay sa paglipas ng mga araw. Naging maayos naman ang buhay ko roon at 5 buwan akong nagtiyaga hanggang sa gumaling ang tatay ko. Nang gumaling ang tatay ko, pinauwi na ako ng nanay ko sa amin. May balita raw kasi sa akin yung isa sa mga tiyahin ko na si Tia Amelia. Ayon sa nanay ko, gusto raw ni Tia na tulungan akong makapag-aral sa kolehiyo. Malaking bagay iyon para sa amin. Kaya't sa sobrang saya, agad akong umuwi at nakausap si Tia Amelia. Dinala ako noon sa bahay ni Tia Amelia sa isang bayan nila sa Visayas. Medyo may kalayuan din ito sa aming probinsya. Dahil bakasyon pa naman noon, ako muna ang naging katuwang niya sa pagbabantay at pag-aalaga ng bahay nila habang siya ay nagtatrabaho. Isang beses lang sa 1 linggo kung dumalaw si Tia Amelia sa bahay nila. Minsan wala pa dahil malayo ang kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya kahit medyo naninibago po ako sa bahay na iyon, pero hindi naman ako nahirapang makibagay sa lugar. Katulad lang kasi ng baryo nila yung lugar namin. Pareho rin kung paano sila mamuhay. Pero hindi lang talaga ako sanay na tumira sa isang magarang bahay. Nanibago ako bigla, lalo na din sa kung paano mamuhay sa poder ng aking tiyahin. Bigla yung hinihigaan ko ay hindi na sa matigas na kahoy o sahig, kundi sa isang kama na. Noong mga panahon na yun, wala pa akong masyadong kilalang tao sa lugar. Isang araw, habang pauwi ako noon galing sa palengke, may nakasalubong ako noong ilang mga bata sa daan. Napansin ko na binabato ng mga ito ang isang matandang babae na naglalakad habang may hawak-hawak na basket ng mga gulay. Sumisigaw pa ang mga bata ng aswang ka, umalis ka dito. Habang binabato at tinatawanan yung matanda. Nagulat ako sa nasaksihan kaya't sinabihan ko yung mga bata na gumalang sila sa mga nakakatanda at nang sa wakas ay umalis din sila. Nagpatuloy lang noon sa paglalakad ng matandang babae. Tila hindi siya masyadong nagpaapekto sa nangyari na parang sanay na siya rito. Habang pinapanood ko siyang naglalakad palayo, napansin ko na may mga putik siya sa bestida niya dahil siguro sa binato sa kanya kanina. Nilapitan ko siya noon at tinanong kung ayos lang siya. Kasabay noon ay pinagpagan ko pa yung putik sa kanyang damit. Pero mahigpit niya akong tinanggihan. Ang sabi niya, hindi niya daw kailangan ng tulong ko at agad itong umalis na walang paalam. Mula noon, na-curious na ako sa matandang babae na iyon. Palagi ko siyang inaabangan na dumadaan sa harap ng bahay ng tiya. Minsan tinatawag ko siya pero lilingon lang siya at magpapatuloy lang ulit sa paglalakad. Agad sa isang araw, nakausap ko si Aling Lita. Siya yung may-ari ng isang sari-sari store na malapit sa bahay namin.
Doon ko na itanong sa kanya kung kilala niya yung matandang babae na madalas dumaan sa aming lugar. Anya, si Aling Herminia daw yon. At saka biglang nagbago yung tono ng boses niya na para bang natatakot siyang banggitin ang pangalan nito. Bigla ay nagsabi ito na layuan ko daw ang matanda dahil ito daw ang pinaghihinalaang aswang sa lugar nila na kumuha ng 2 batang nawawala sa lugar nila. 2 bata daw ang nawala sa lugar nila noon. 1 sanggol at 1 7 taong gulang na babae. At hanggang ngayon, wala kaalam kung saan sila napunta. Medyo kinalabutan ako sa mga narinig ko noon. Pero sa kabila ng takot, mas nanaigang awa ko sa matanda. Isang araw, nalaman ko kung nasaan nakatira si Aling Herminia. Nakatira pala ito sa isang lugar na medyo liblib sa lugar. Walang mga kapitbahay at napapaligiran ng mga puno ang bahay niya. Doon ko naisip isang araw na dalhan siya ng pagkain at prutas. Dinalhan ko ito sa bahay niya kinabukasan. Pero pagdating ko roon, nagdalawang isip ako kung itutuloy ko pa ba ang pagpunta doon. Pero habang nakatayo ako sa may bakuran, may nakita akong isang batang lalaki na lumabas mula sa bahay nila. Tinawag ko ito at tinanong ang pangalan ng bata. Sumagot naman ito na Lito daw ang pangalan niya. Napansin kong palakaibigan at masayahin ng batang ito. Salungat sa kanyang lola o ina na si Aling Herminia. Nang bigla na lamang lumabas si Aling Herminia sa bahay niya at dali-dali nitong pinapasok si Lito sa bahay. Pagkatapos sumarap ito sa akin. Nagtanong siya kung ano ang ginagawa ko doon na may bahid ng inis sa kanyang boses. Pinakita ko naman yung mga dala kong pagkain noon at nagsabi ako na ibibigay ko sana iyon sa kanya at aalis din ako agad. Pagkasabi ko noon ay hindi na siya nagsalita. Bagkus ay tumingin lamang siya sa dala kong pagkain noon. Saka lumapit at kinuha ito ng tahimik. Pagkaabot ko nito ay nagpasalamat siya noon at pinaalis niya din ako. Pero bago ako tuluyang umalis, nagpakilala ako sa kanya at sinabi ang pangalan ko. Lumingon lamang siya habang papasok ng bahay at sinabi rin niya ang kanyang pangalan bago ito tuluyang pumasok ng pinto. Iyon ang unang beses na nakausap ko ng harap-harapan si Aling Herminia at doon ko unti-unting naunawaan kung bakit siya pinaghihinala ang aswang. Dahil siguro sa paraan ng kanyang pamumuhay, hindi siya nakikihalubilo sa mga tao at nag-iisa siya sa isang lugar na malayo sa lahat at halos walang bumibisita sa kanya para makipagkaibigan. Sa lahat siguro ng baryo ay hindi nawawala yung tsismis at ang ugali ng tao na mapanghusga. Sapat na iyon para tawaging aswang isang tao. Akala ko, iyon na ang huling beses na magkikita kami. Pero 2 araw ang lumipas. Habang naglalakad ako pauwi na naman galing sa palengke, bigla ay may kumalabit sa akin mula sa likod. Paglingon ko, si Aling Herminia iyon. Noong araw na iyon ay inimbitahan niya akong bumisita sa bahay niya. Dahil bibigyan daw umano niya ako ng mga sariwang gulay mula sa kanyang taniman. Siguro napansin nito na sa palengke ako laging bumibili ng gulay noon. Pumayag naman ako kahit medyo kabado ng mga oras na yon. Pagkatapos din naming mag-usap ay dumiretso agad kami sa bahay niya. Pagdating namin doon, bago niya ako papasukin, nagulat na lamang ako nang may inilabas siyang isang bagay sa bulsa niya noon. Pagkatapos sinuutan niya ako ng isang kwintas na gawa sa manipis na tali at may mga nakapalibot na maliliit na bato doon. Nagtaka naman ako sa ginawa niya, kaya napatanong ako kung para sa akin ba yung kwintas. Pero mas lalo akong nagtaka sa mga isinagot niya. Ang sabi niya, baka daw isa ako sa mga kaaway niya, kaya niya ginawa yon.
Ang mangyayari daw kasi kapag sinuot niya yung kwintas na iyon sa isang tao at ikaw daw ay kaaway niya, mamamatay ka daw. Nanlaki naman ang mga mata ko noon sa gulat. Pero wala namang nangyari sa akin nang maisuot niya sa akin ito. At yun ang naging hudyat niya para papasukin niya ako sa bahay niya. Sa loob malinis naman ang bahay niya at parang normal na bahay lang ito sa probinsya. Presko at maaliwalas. Nakita ko si Lito noon na nagsasandok pa ng kanin sa kusina. At nang makita niya ako, agad itong lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit noon na para bang matagal na kaming magkakilala. Ilang sandali pa ay pinaupo ako ni Haling Herminia sa pagkainan at habang naghahanda siya ng pagkain, napansin ko ang mga kakaibang bagay na nakasabit sa mga dingding niya at nakadikit sa mga pader ng bahay nila. Mga sanga ng puno iyon. Mga hinabing tela na may mga disenyo na katulad ng pinasuot niya sa aking kwintas. At may maliliit din na bote na may laman na kung anong laman. Punong-puno yung bahay niya ng mga kakaibang bagay noon na hindi ko maipaliwanag. Pero hindi ko na masyadong pinansin iyon dahil natakam ako sa amoy ng inahanda niyang pagkain noon. Pagkatapos naming magtanghalian, inanyayahan na niya akong mamitas sa mga gulay doon sa likod ng bahay nila. Namangha naman ako sa kung gaano kalawak at kasagana ang kanyang taniman. May mga kamatis, talong, sitaw, kalabasa, ampalaya, lahat halos matatagpuan doon. Binigyan niya ako ng marami noon at inuwi ko iyon. Pagdating ko sa bahay, nagluto pa nga ako ng pinakbet gamit yung mga gulay na bigay ni Aling Herminia dahil uuwi si Tia kinagabihan noon. Nang makauwi si Tia, natuwa siya nang makita yung maraming gulay. Pero nagtaka din siya kaya tinanong niya ako kung saan ko ito nakuha. Nang sabihin kong kay Aling Herminia, biglang namutla ang mukha ng tiyahin ko. Naapasigaw siya at ang sabi niya ay itapon ko daw ang lahat ng iyon at kinuha din niya yung mga nahiwa at nabalatan kong gulay sa lamesa. Pati yung niluto kong pinakbet. Pagkatapos, dinala niya ito sa labas at doon itinapon. Tinanong din niya ako noon kung nakakain ba ako ng kung anong pagkain sa bahay ng matanda. At kung nakakain daw ako ng kahit ano doon ay dadalhin niya ako sa albularyo ngayon din. Ang sabi ko naman, wala namang masamang nangyari sa akin at wala siyang dapat ikataranta. Ang sabi ko pa, hindi ako naniniwala na aswang itong si Aling Herminia kung iyon ang iniisip ng tiyahin ko ng mga oras na yon. Kumalma ang isip ni Tia pagkasabi ko noon at napaupo ito. Pagkatapos tinanong niya kung ayos lang ako, kung may masakit daw ba sa akin. At ang sagot ko, ayos lang ako. Pinayuhan niya akong wag nang babalik sa bahay na iyon. Sumang-ayon naman ako, kahit sa loob-loob ko'y hindi ko lubos maunawaan kung bakit ganoon na lang ang takot ng mga tao sa isang matandang gusto lang mamuhay ng tahimik. Sinunod ko ang utos ng tiyahin ko. Iniwasan ko si Aling Herminia sa loob ng ilang araw. Pero hindi ko matiis ng isang beses na makasalubong ko siyang muli. At sinabi niyang namimiss na raw ako ni Lito at kailan daw ba uli ako bibisita sa bahay nila. Doon ko naramdaman na hindi ko na kayang layuan ang bata. Naisip ko na lumaki ang batang iyon na walang kapatid at itinuring na ate. Simula noon, palihim akong bumibisita sa bahay nila Aling Herminia. Araw-araw yon para lang makasama ko si Lito. Itinago ko ito sa tiyahin ko kasi alam kong kapag nalaman niyang sinuway ko ang utos niya ay papauwiin ako nito sa probinsya namin. Isang araw naglinis kami ng tiyahin ko sa bahay. Habang naghahalongkat ako ng mga gamit na pwede nang itapon, nakita ko itong isang lumang box na may laman na mabigat na bagay. Doon may natagpuan akong maraming lumang litrato sa ilalim ng isang lalagyan.
Sa palagay ko mga 1980s pa nakunan ang mga litrato na iyon. Karamihan doon ang litrato ng tiyahin ko noong kadalagahan pa niya. Pero ang pumukaw ng pansin ko ay yung mga litrato niya na may kalong na sanggol. Ang sanggol na ito ay mga nasa 1 taong gulang siguro. Nang titigan ko ng maigi ang mukha ng sanggol sa litrato ay biglang kinutuban ako. Kahawig na kahawig at kamukhang kamukha kasi iyon ni Lito. Pati yung isang nunal nito malapit sa noo. Tinanong ko ang tiyahin ko tungkol sa litrato na kasama ang sanggol at doon ko nalaman ng matagal na niyang itinatago sa amin. Iyon pala ang bunsong anak niya na nawala isang araw habang natutulog sila. Naiiyak si tiya ng mga oras na ito habang ikinikwento ito sa akin. Sinabi niyang hinanap daw nila ang anak niyang ito, pero hindi na nila ito natagpuan. Naniniwala siya na kinuha ng mga aswang ang anak niya, gaya ng paniniwala ng maraming tao sa kanilang baryo tungkol sa mga batang nawawala. Parang nawalan ako ng ulirat sa mga sinabi ni tiya. Alam kong kailangan kong gawin ang tama. Kinabukasan ay nagplano ako. Alam ko sa puso't isip ko na si Lito ang nawawalang anak ni tiya. Kaya pala iba ang lukso ng dugo ko sa bata, na parang matagal ko na itong kilala. Yun pala ay kadugo ko pala siya. Palihim kong dinala si Lito palabas ng bahay ni Aling Herminia noon habang wala ito at isinama ko sa amin. Ang sabi ko, siya naman dapat ang bumisita sa bahay namin at napapayag naman ang bata. Nang makita ng tiyahin ko si Lito noon, para siyang nakakita ng multo. Pero sa halip na matakot, humagulgol siya sa iyak. Unang tingin pa lamang niya sa bata, alam na niyang si Lito iyon. Ang anak niyang matagal na niyang hinahanap. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi na siya makapagsalita sa sobrang emosyon nun. Ipinakita niya kay Lito noon yung mga litrato noong sanggol pa ito. At unti-unti naniwala rin ang bata na siya nga ang anak ng tiyahin ko. Sa loob ng ilang araw, doon na muna kami nanatili. Madali lang nasanay ang bata sa piling namin. Pero isang gabi, pinisita kami ni Aling Herminia. Galit na galit siya noon at desperadong makuha si Lito. Bigla nagsabi ang tiyahin ko na alam niya na hindi sa kanya ang bata. Pero sumagot naman si Aling Herminia sa may hinahon na boses na kailangan niyang maibalik si Lito sa kanyang bahay sa lalong madaling panahon dahil hindi siya ligtas sa amin. Lalo na daw kami dahil tutugisin daw kami ng mga aswang na gustong kunin si Lito. Hindi naman kami naniwala sa sinabi niya. Ang sabi ng tiya ko ay mas ligtas daw ngayon si Lito dahil totoong magulang na niya yung nag-aalaga dito. Sumagot din ako na kami ang totoo niyang pamilya. At pinaalis namin si Aling Herminia kahit paulit-ulit siyang nagbababala sa amin tungkol sa mga aswang. Kahit nahalata naman noon sa mukha niyang nagsasabi siya ng totoo. Kinagabihan wala pang 1 oras nang bisitahin kami ni Aling Herminia. Bigla na lang may kumalabog sa bubong namin. Nagising kaming lahat noon dahil sa lakas ng pagbagsak noon. Bago pa man kami makapagtanong sa isa't isa kung ano iyon, may biglang sumira sa bubong ng kwarto kung nasaan natutulog si Lito noon. Nakita namin ni tiya na may 3 nilalang ang bumaba mula sa butas na sinira nito. Iyon na siguro ang mga aswang dahil nakakatakot ang mga itsura nila at umalingaso din ng mabahong amoy. Kinuha agad ni tiya si Lito bago makababa ang mga aswang at nagtago kami sa ilalim ng kama. Kaming 3, habang yung isa sa mga aswang ay naramdaman naming nakapasok na sa loob ng bahay namin. Malapit na talaga kaming mahanap ng aswang ng mga oras na yon. Nang biglang may narinig kaming malakas na sigaw na nanggagaling sa labas ng bahay. Alam ko si Aling Herminia yon.
Sumigaw siya ng mga salitang hindi namin maintindihan. Parang orasyon at parang pinapaalis na yung mga aswang. Isa-isa namang nataranta ang mga aswang sa ginawa ni Aling Herminia at napaatras sila palayo sa aming bahay hanggang sa tuluyan silang mawala. Nang tumigil ang gulo, lumabas kaming tatlo sa pinagtataguan namin. Nakita namin si Aling Herminia sa harap ng aming bahay. Hingal na hingal siya ng mga oras na yon at may mga sugat din sa braso. Doon ay naniwala na kami ng tiya sa kanya. Dinala namin siya sa loob ng bahay at doon niya ipinaliwanag ang buong katotohanan. Ayon kay Aling Herminia, noong kinuha ang sanggol na silito ng mga aswang sa tiya ko, ay natipuhan daw siya ng kanilang pinuno at itinalaga bilang susunod na tagapagmana. Pero naawa daw si Aling Herminia sa bata noon. Ang ginawa niya ay itinakas niya ito palayo sa kanilang lahi at itinago at lihim na pinalaki. Nag-aral daw siya ng mga orasyon noon at pamamaraan para maprotektahan si Lito dahil alam niyang hahanapin at tutugisin sila ng mga aswang para bawiin ang susunod nilang pinuno. Iyon ang dahilan kung bakit siya lumipat sa isang liblib na lugar para protektahan si Lito nang hindi napapansin ng iba. Iyon din ang dahilan kung bakit siya nakikihalubilo sa mga tao. Kailangan niya ito para hindi siya mapansin ng mga katulad niya. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil napamahal na siya kay Lito at handa siyang isugal ang buhay niya dito. Sa huli, lumaki si Lito at nagbinata at unti-unting nawala ang sumpa ng mga aswang. Sa tulong ng ilang albularyo na kinuha ni tiya, lumipat na rin sila sa ibang lugar. Si Aling Herminia pa rin ang nag-aalaga kay Lito magpasanggang ngayon. Hanggang din sa pumanaw ang tiyahin ko noong 15 taong gulang pa lamang si Lito. Si Lito ay nanatiling isang normal na tao. Kahit pinalaki siya, inalagaan at niligtas ng isang aswang. Iyon ang naging pinakamahalagang aral na natutunan ko sa buhay ko. Hindi lahat ng kinakatakutan natin ay dapat kinamumuhian. Minsan may mga taong tinatawag nating masama, ang siya ring nag-aalay ng kanilang buhay para sa kaligtasan ng iba. Kahit pa hindi sila nauunawaan, kahit pa sila mismo ang inaayawan. Alam kong marami ang hindi maniniwala sa kwentong ito, kaya naman itinago ko ang tunay na pangalan at lugar ng mga tauhan dito. Hanggang dito na lamang po.